Welcome sa aming channel. Ito na ang part 5 ng ating kwento tungkol sa isang lalaking gustong maghaganti sa kanyang minahal na babae. Sa nakaraang episode, tinakbuhan ni Makabe si Aki pagkatapos nito magsabi na may gusto ito sa kanya. Ituloy natin ang kwento. Makikitang tumatakbo si Makabe pagkatapos ng napaka-awkward na pag-uusap nila ni Aki Adagaki. Nagsisisi si Makabe dahil tinakbuhan niya si Aki sa kabila ng napakadami niyang effort upang mapansin lang siya nito. Kinuha ni Makabe ang cellphone niya para tawagan si Yoshino at humingi ng payo. Nagkita sina Yoshino at Makabe sa isang playground. Sinabi ni Yoshino na bobo daw si Makabe dahil hindi ito nag-iisip. Dismayado naman si Makabe sa nangyari kaya pinupuwersa niya si Yoshino na mag-isip ng kung anong magandang gawin. Naisip naman ni Makabe na sabihin na lang kay Aki na maganda ito kaya niya ito nagustuhan. Tumanggi naman si Yoshino at sinabing wala daw kakwenta-kwenta ang ideya ni Makabe. Kinabukasan, naisip ni Makabe na idaan na lang sa love letter ang gusto niyang sabihin kay Aki. Binuksan ni Makabe ang locker ni Aki ngunit nakita siya ng cruel princess sa akto. Napilitan tuloy si Makabe na iabot na ng personal ang love letter niya kay Aki. Kinuha naman ito ni Aki at saka itinapon sa basurahan. Sinabi din ni Aki na kinamumuhian niya si Makabe na ikinagulat ng binata. Magrereklamo sana si Makabe nang sinabi ni Aki na tumahimik ito. Sinabi din ni Aki na hindi siya maloloko ni Makabe kahit na kailanman. Tumakbo naman si Aki pagkatapos at naiwan si Makabe na hindi alam ang gagawin. Dumating si Yoshino at tinanong kung anong nangyari. Sinabi naman ni Makabe ang nangyari. Nagtataka din si Makabe dahil parang hindi si Aki ang babaeng nakausap niya kanina dahil ibang-iba ito makitungo sa kanya. Naintindihan naman ni Yoshino si Makabe at sinabing siya na daw ang bahala kay Aki. Natuwa naman si Makabe at tinanong kung ano ang balak gawin ni Yoshino. Binigyan naman ni Yoshino si Makabe ng isang nakakamatay na tingin at sinabing huwag makulit si Makabe. Sinabi ni Yoshino na napaka-stupido ni Makabe dahil hindi niya man lang masabi kay Aki kung bakit niya ito nagustuhan. Sa kabila nito, sinabi ni Yoshino na sisiguraduhin niya na mapapaibig ni Makabe si Aki at magiging ayos ang lahat sa pagitan nila. Nalungkot naman si Makabe dahil feeling niya ay napakawalang kwenta niyang lalaki. Naisip din ni Makabe na hindi niya dapat hayaang magulo ang sitwasyon nila ni Aki dahil siya ang may planong maghiganti kay Aki at hindi si Yoshino. Hindi niya dapat ibinibigay ang responsibilidad niya kay Yoshino. Sa playground, makikitang nakaupo sa swing si Aki. Mainit pa din ang ulo ni Aki. Ito din ang first time na nag-cutting siya sa school kaya lalong uminit ang kanyang ulo. Inisip din ni Aki kung mapapagalaitan ba siya sa school sa ginawa niya. Biglang may dumaang aso sa harap ni Aki at nagulat siya dito. Naiinis naman si Aki sa kanyang sarili dahil hinahayaan niyang maapektuhan siya ng mga simpleng bagay dahil lamang sa nangyayari sa kanila ni Makabe. Naalala tuloy ni Aki ang payong na pinahiram sa kanya ni Makabe. Kahapon, pagkatapos magtapat sa kanya ni Makabe, hinabol ni Aki ang binata para sana ibalik dito ang payong. Kaya lang, nakita ni Aki si Makabe na tumatakbo at para bang may kausap na babae sa cellphone. Hindi lang yan. Sinundan din ni Aki si Makabe at nakita niyang nakikipagkita pala ito ng palihim kay Yoshino. Nagalit tuloy si Aki. Ngayon, iniisip ni Aki kung kailan pa naging close sina Makabe at Yoshino. Tinapon ni Aki ang payong ni Makabe dahil sa sobrang pagkainis sa binata. Iniisip kasi ni Aki na niloloko lang siya ni Makabe at kung sino-sinong babae ang nililigawan nito. Dumating naman si Yoshino at nakitang nagdadabog si Aki. Tinanong ni Aki si Yoshino kung may kailangan ba ito sa kanya. Sinabihan din ni Aki si Yoshino na wala siyang balak bumalik sa school kung pipilitin siya nito. Bigla namang nagtapat si Yoshino kay Aki at sinabing nakikipagkita siya kay Makabe ng palihim. Kailangan daw kasi ni Makabe ng taong makakausap. Nagtapat din si Yoshino na nag-uusap din sila ni Makabe sa cellphone. Tinanong ni Yoshino si Aki kung nagseselos ba ito sa kanya.
Mabilis namang tumutol ang dalaga at sinabing hinding-hindi siya magseselos kay Yoshino dahil sa relasyon nito kay Makabe. Hinawakan naman ni Yoshino ang muka ni Aki at sinabing ayaw niyang makikita na malungkot si Aki dahil sa kanya. Naalala tuloy ni Aki ang nakaraan kung saan palaging hinahawakan ni Yoshino ang muka niya kapag umiiyak siya. Hindi pa din nagbabago si Yoshino kahit na malalaki na sila. Sa kabila nito, tinanggi pa din ni Aki na nagseselos siya. Sinabi din niya na hinding-hindi siya malulungkot dahil lamang sa isang estupidong lalaking kagaya ni Makabe. Sa isang flashback, makikitang umiiyak ang isang batang Aki dahil lamang sa isang lalaki sa hindi pa malamang dahilan. Dahil dito, desidido si Aki na hinding-hindi na siya muli iiyak para sa isang lalaki dahil sinungaling daw silang lahat. Sinabi din ni Aki na makasarili lahat ng mga lalaki at walang konsiderasyon sa feelings ng mga babaeng katulad niya. Sumang-ayon naman si Yoshino sa sinabi ni Aki, at patuloy na nakinig sa mga reklamo ng dalaga. Dahil sa masakit na pangyayari sa nakaraan ni Aki, hindi niya lubos maisip na magkakagusto siya sa isang lalaki lalo na kung ito ay si Makabe. Sinabi naman ni Yoshino na magiging maayos ang lahat sa pagitan ni Aki at Makabe dahil wala naman daw gustong ibang babae si Makabe kung hindi si Aki lamang. Tinanong din ni Yoshino si Aki kung may gusto ba ito kay Makabe dahil ramdam niyang may gusto ang dalaga sa binata. Hindi naman makapaniwala si Aki sa narinig niya kay Yoshino. Tinanggi pa din ni Aki na wala siyang gusto kay Makabe at sinabing walang katotohanan ang mga pinagsasasabi ni Yoshino. Ngunit, paglingon ni Aki kay Yoshino ay wala na ito. Hinanap ni Aki si Yoshino hanggang sa napadpad siya sa gilid ng kalsada. Iniisip pa din ni Aki kung bakit sobrang init ng ulo niya dahil lamang kay Makabe. Dahil dito, naalala na naman ni Aki ang nakaraan. Noong bata si Aki, masama daw ang kanyang ugali. Mapanakit din daw siya ng damdamin ng iba upang protektahan ang kanyang sarili. Naisip kasi ni Aki na kung magiging mapanakit siya sa iba, hinding-hindi na siya muling masasaktan at iiyak pa. Mas gugustuhin din ni Aki na magalit sa kanya ang ibang tao upang lumayo ang mga ito sa kanya, kaya naman naging legit na cruel princess siya. Patuloy na iniisip ni Aki si Makabe habang naglalakad. Hindi niya kasi alam kung may gusto talaga si Makabe sa kanya sa takot na baka niloloko lang siya nito. Pagdating ni Aki sa may pedestrian lane, narinig ni Aki ang sigaw ni Makabe. Pinapatigil siya ni Makabe dahil may paparating na mabilis na sasakyan. Mabuti na lamang, nandoon si Makabe para hilahin si Aki at maiwasan ang sasakyan. Labis ang naging pag-aalala ni Makabe kay Aki dahil kanina pa siya nito hinahanap. Pinagsabihan ni Makabe si Aki na maging maingat sa daan dahil labis ang kanyang pag-aalala sa babae. Nag-blush naman si Aki at sinabing wala naman daw pakialam sa kanya si Makabe. Sinabi naman ni Makabe na hindi niya alam ang gagawin kung mawawala sa kanya si Aki. Natouch naman si Aki sa sinabi ni Makabe at naalala ang tinanong sa kanya ni Yoshino kanina. Napansin ni Makabe na nag-iba ng ekspresyon si Aki kaya madali siyang nag-sorry. Hinawakan ni Aki ang braso ni Makabe at mukhang magtatapat ito ng kanyang tunay na nararamdaman. Ngunit, bago pa masabi ni Aki ang gusto niyang sabihin, may sumingit na magandang babae sa kanilang usapan. Humihingi ito ng sorry dahil ito pala ang babaeng nakasakay sa kotse na muntik nang bumundol kay Aki. Sumagot naman si Aki na okay lang siya at hindi siya nasaktan. Nagulat naman ang babae nang makita niya ang muka ni Makabe. Nagdasal ito sa kwintas nitong may pendant na cross at sinabing natupad na ang kanyang wish. Biglang lumapit ang babae kay Makabe at sinabing matagal na niyang hinahanap si Makabe. Niyakap din nito si Makabe na labis na kinagulat ni Aki at Makabe. Wala namang ideya si Makabe kung sino ba itong magandang babae na bigla na lamang yamakap sa kanya. Dito na nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Mag-like, comment at subscribe ka na para updated ka sa aming mga susunod na video uploads.